allocations ng ating mga distrito. In fact, some of this data is publicly available, including magkano yung budget na nasa gaan naman ng bawat distrito. Pero yung public data na yon na hindi pinipresenta on a per district basis alone ay surprising sa iilang mga mamamayan kasi ganyang kalaki pala ang nakukuha ng kani-kanilang mga distrito. Ang nakita kong reaction sa Facebook. 3.5 trillion pesos ang DPWH budget ng 2023 to 2026. Ang mga nakukuha ng mga distrito umaabot sa 50 to 60 billion pesos during that time period. Ang mga average siguro, kung 3.5 trillion divided by 253 districts, ay mga nasa 15 billion pesos. At sana napupunta sa magagandang mga proyekto ang 15 billion pesos per district DPWH budget. Pero ang hindi public sa mga files na ito, ang datos kung sino ang nagpro-propose ng mga proyektong ito. At ang isang terminology na na-introduce sa recent discussions surrounding the budget system of Yusek Cabral ay ang term allocable. So ayon sa mga files na ito, 401.3 billion ang allocable budget sa taong 2025. At ang non-allocable o outside allocable ayon sa files na ito ay nasa mga 600 plus billion pesos. Ang 401 billion pesos na ito ay ang district congressman pwedeng mag-errata o amend. Ang outside allocable naman po ay iba ang nagpro-propose ng mga proyekto. Maaaring meron din input or meron din alokasyon ang mga district congressman sa outside allocable. At yun din po ay pwedeng ipaliwanag ng DPWH paano dinidecide yung proponents para sa outside allocable. Pero para sa very short appreciation ng publiko, ang magandang tignan nga po ay magkano ang allocable budget ng bawat district representative at tanungin paano ni Yusek Cabral kinompute ito. Ibinahagi po ni Yusek Cabral sa akin noong June 11 sa aming unang meeting sa kanyang opisina ang kanyang high-level budget allocation formula. At meron nga siya pong acronym dito, yung acronym nga niya po ay ang kanyang Baseline Balanced Managed Parametric Formula adopted in the National Expenditure Program Preparation. Pero ang lumalabas ay hindi naman ayon sa populasyon, land area o pangangailangan ang budgetary allocation kasi may ilang mga distrito na napakalaki ang alokasyon kahit na mas maliit ang kanilang populasyon kaysa sa mga malalaking distrito na malaki ang pangangailangan pero maliit ang alokasyon. At ang nasabi ko na nga din po sa ibang mga interviews ay napansin ko nga po na may mga distrito na malaki ang populasyon at marami din po kasing mga contractor doon. Kaya maganda na isiwalat sa publiko ang budget ng bawat distrito at bahala na lang po ang publiko maghusga ano ang